one another. So ito po yung sinabi niya na makakapag-identify sa mga sumusunod sa kanya, sa kanyang mga disipulo. If you have love for one another. So, naisip natin, kasi minsan kung magtatanong tayo kung ano ang word o words na makakapag-define sa isang church, iba-iba din po ba? And madalas, wala po yung love doon. And why would Jesus say in the first place that na ang pag-ibig ng isang Kristiyano ay naiiba? That would set us apart and identify us as a follower of Jesus Christ. Bakit niya nasabi ito na ang pag-ibig natin ay kakaiba? At ito ang makakapag-identify sa atin as a follower of His. Yun po ang pag-uusapan natin is 1 Corinthians chapter 13 and most probably, alam niyo naman na ito yung love chapter of the Bible. But then, between this chapter 13, which is 1 Corinthians 13, nandun po yung chapter 12 and then 14. And sa chapter 12, nakita natin dun that the church is like a human body. It is made up of many different members that all have different gifts. Maraming members, iba't iba ang kakayahan, iba't iba ang gift, and different abilities na binigay din sa atin by the Spirit for the common good of the church. And then, chapter 13 na po yung pinaka-main na niya. But then, pumunta naman siya sa chapter 14. At pinag-usapan, discuss naman niya dito ang tungkol sa mga spiritual gifts. Mostly yung gifts ng prophecy and speaking in tongues. But then, ito yung yung in between 12 and 14, nandun yung chapter 13. This beautiful section about love. So, ano sabi natin, matatanong natin, so what does love have to do with spiritual gifts? Punta muna tayo sa 1 Corinthians 12, 27 and 28. Pakibasa po. Now you're the body of Christ, and God has appointed in the church apostles, second prophets, third teachers, miracles, and gifts of healing, helping, administrating, and various kinds of tongues. So, tinanong din niya ni Pablo, lahat ba tayo apostles? Lahat ba tayo prophets? Lahat ba tayo teachers? Kaya ba natin gumawa ng miracles? Meron ba tayong gifts of healing? Lahat ba tayo? Do we all speak in tongues? And obviously, the answer is no. Di po ba? So ano pong point dito? Lahat po ng mga gifts na ito ay kailangan sa church. Hindi po ibig sabihin is ang isang gift ay mas nakakaangat sa the rest of the gifts. Pantay-pantay po itong mga gifts na ito. It's not about superiority and who's got the best gift. It's about variety and it is about unity. And it's about finding our place and our part in the body of Christ. So lahat po tayo may parte sa katawan ni Kristo. It's about finding what we are good at, yung binigay sa atin ng banal na spirito. And then, tatawagin po tayo ng Diyos kung anong mga bagay na dapat niyang ipagawa sa atin. First Corinthians 12:31, medyo marami tayong mga connected verses. But earnestly desire the higher gifts, and I will show you a still more excellent way. So, desire daw natin yung mga higher gifts. But ang sabi pa niyang kasunod, but now
let me show you a way of life that is best for all. And pumasok na nga po siya sa chapter 13. The best, a way of life that is best of all. So natapos yung discussion sa mga gifts, natapos mga abilities natin, but then nasa gitna nito, yung tungkol sa love. Ang sabi ni John sa kanyang unang letter, Beloved, let us love one another, for love is of God. And everyone who loves is born of God and knows God. He who does not love does not know God, for God is love. God is love. So ano ang goal natin as Christians? To become more and more like our Heavenly Father. And wala pong word na makakapag-describe ang ating Panginoon, kundi there is no better word that can describe Him than the word love. And our goal is to become more and more like Him. Yun po ang gustong mangyari ng ating Panginoon as His followers. So, as we read through the New Testament, makikita natin na ang daming mga parts doon na nagpipresent sa love as the greatest of all qualities. Anong sabi ni Jesus sa Matthew 22? Sabi niya, in Matthew 22, He said that the greatest commandment is to love God, and the second greatest commandment is to love your neighbor. Sabi niya sa Mark 12:31, there is no commandment greater than this. Love God and then love our neighbor above all. Sa Colossians 3, kahit hindi may flash, sa Colossians 3 dati, makikita pinag-usapan lang natin yung pagbibigay ng emphasis sa ating salita ng Diyos, sa kahalagahan ng pag-ibig sa buhay Kristiyano. Sabi din sa Colossians 3 ni Paul, parang nilist niya yung mga attributes na dapat bilang Kristiyano ay ma-develop sa atin, sa buhay natin. Anong sabi niya dito sa 12 and 14? Sa Colossians 3 po ito. Babasahin ko na lang. Put on then as God's chosen ones, holy and beloved, compassionate hearts, kindness, humility, meekness, and patience, bearing with one another. If one has a complaint against another, forgiving each other, as the Lord has forgiven you, so you also must forgive. And then, pasok na naman sa verse 14. And, above all this, put on love, which binds everything together in perfect harmony. So nakita po natin ang flow ng sinasabi ni Pablo, di po ba? Lahat ng mga bagay na yan, love na kailangan ma-develop natin sa ating mga sarili bilang Christians. Ang makakapag-bind dito in perfect harmony is love again. So, pinapakita lang dito ni Pablo bago siya pumunta sa chapter 13, yung kahalagahan ng pag-ibig. So dahil sa importance ng love, masasabi din natin na yung mga problema na na-experience natin on a personal level or any problem inside the church or congregation na na-experience natin lagi-lagi, di ba? Hindi naman po perfect harmony palagi, but it can be resolved with a better understanding of love and a greater commitment to practice love. So kahit po palang ano ang mga hindi natin pagkakaunawaan, ay mariresolve ba yun with a better understanding of what love is and a greater commitment to practice love. But then makikita natin sa istorya ng simbahan, sa istorya ng churches, different churches, mahirap magmahal. Laging, it is difficult to be loving, to be a loving church, to be a loving congregation. Mas madali pa po na maging doctrinally correct, maging tama ang doktrina, mas madali pa rin maging active sa bawat gawain than it is to love. Naniniwala po ba tayo doon? Medyo mahirap pong magmahal, di po ba? Yung family natin, yung loved ones natin, it comes naturally. But then inside the congregation, inside the church, na iba-iba tayo, na
kahit isang Diyos na pinaniniwalaan natin, iba-iba mga temperaments natin, iba-iba mga ugali at attitudes natin. Sometimes it is hard to be loving. But yet, God demands of His people, what God demands of His people is love. Ano sabi sa John 13:34? A new commandment I give to you, that you love one another. So, tingnan ninyo, hindi po ito, mas maganda kung magmamahalan kayo, kailangan magmahalan kayo. What is the word that He used? Commandment. He was commanding us to love one another. So, ang pagmamahal po is something that we make a decision to do. Hindi po ito mangyayari na lang. Nasa atin po ang decision kung paano tayo, kung kailangan nating magmahal. And that is the agape love, di po ba? Hindi ito yung bigla na lang na nararamdaman natin. So we can say that love is not just a feeling. It is not something that just happens to us. Hindi ito yung romantic love na kumukupas, madaling magbago. Sabi nga, di ba, to fall in love. Para bang nahulog ka lang sa puno, umibig ka na. To fall in love, yung sinasabi din natin, you fell out of love, di ba? So you fall and you fell out of love. So napakadali po nung sinasabing romantic love. But then this agape love that Jesus is commanding us to do is so much different. It is a commitment to be like Him. So ang sinabi sa atin ng ating Panginoon, hindi magiging pag nakita tayo hindi tayo ma-identify as His follower ng basta-basta. We can get baptized. Also, napakahalaga ng baptism. But then, marami pong nabaptize na tao na hindi naman nag-act like a follower of Christ. So, hindi po iyon ang that is very important also. Hindi yung pwedeng baliwalain. That is part of our being Christians to be baptized. But then, there's so many baptized people na hindi naman po nag-act as followers of Christ. So, kaya lagi niya itong sinasabi. Na ang pag-ibig lang, ang common denominator natin as Christians to be identified as His follower. So, bakit niya sinabing love lang? Pwede namang sabihin niya na kailangan na maraming alam na scriptures, kabisadong-kabisado ang Bible, ang galing-galing sa Bible. Kailangan mag-attend lahat ng mga pagtitipon, lahat ng every Sundays, mag-attend. And he could have said a number of things na nakakapag-identify sa atin as His follower. Kailangan alam mo ang doktrina, kailangan magaling ka sa theology, yung theology, ganyan-ganyan, philosophy, lahat ng may ologies. He did not say that. And what he said is love. Ito lang ang makakapag-identify sa atin unang-una as His followers. Punta na tayo sa 1 Corinthians chapter 13. Makikita natin na marami pang sinabi si Pablo tungkol sa kahalagahan ng pag-ibig. Una, love is more important than spiritual gifts. Paki-flash, 1 Corinthians 13:1. Sabi ni Pablo, pakibasa. If I speak in the tongues of men and of angels, but have not love, I am a noisy gong or a clanging cymbal. So, nung araw ng Pentecost, nabasa natin ito sa Acts, sa pag-aaralan natin ito sa Acts. God gave the apostles
the special gift of being able to speak in languages na hindi nila alam before, that they had never learned or studied. And napaka-amazing, di po ba? But then sinabi ni Pablo that even if God gave him, Pablo, the gift of speaking every human language on the face of the earth, and even the heavenly language of the angels, baliwala daw to pagka wala siyang pag-ibig. Kanina po ito ano? Gaano siya nagpa-flash? So love is more important than spiritual gifts. Kung kahit alam mo lahat ng mga langwahe sa buong mundo, ilan bang langwahe? 50 to 70 thousand languages sa earth, and even the language of the angels. Iba daw ang language ng angels, hindi natin alam kung ano yun, ano po. Kahit na alam mo, yan daw yun, binigay sa kanya yung gift na yun, baliwala daw yun kung wala siyang pag-ibig. Then, love is more important than preaching. Anong sabi sa 1 Corinthians 13:2? If I have prophetic powers, understand mysteries. So, punta tayo sa prophetic powers. So, probably the gift of prophecy is one of the most important of the spiritual gifts. One of the greatest. Dahil ang isang propeta ay nagpuproklama ng ng katotohanan na galing sa Diyos to the people so they would know and understand it. Mensahe galing sa Diyos. So napakahalaga din po. One of the greatest of the spiritual gifts. Paul himself was a prophet. So basically, yung prophet is para rin preacher. Kaya lang, hindi na kailangan mag-aral. Nakaparis natin mga teachers and the preach. Dahil yung kanyang mensahe ay galing sa taas. So, he didn't have to study. But a preacher who does not have love is of no value. Siguro na naranasan nyo na rin to sa pagpunta sa iba't ibang different churches. Kahit anong galing ng isang preacher, kahit na anong makikita natin na parang sobrang, yung preaching niya is talagang suwabing-suwabe, talagang pinag-aralan ng gusto, kompleto ang detalye. But then, there is something that you can feel. If that preacher doesn't have love, hindi niyo po ito, hindi kayo matatouch. Para lang kayong nag-attend ng seminar. Hindi, wala pong matatouch, hindi matatouch ang puso niyo. Parang nagsasalita sa inyong harapan, ito lang tanong sa kanyang puso. So love is more important than preaching. So, a preacher, you can be the best, but if he doesn't have love, wala pong mangyayari sa mga nakikinig. There will be no Pastora, naka-on. So kahit gaano kagaling ang isang preacher, ay wala po tayong mararamdaman. Hindi po matatouch ang ating mga puso. Pag yung galing lang ng isang preacher ang napakita niya at nakarinig sa atin. Kailangan po may pag-ibig siya sa kanyang puso. And that's time na kahit hindi naman niya sobrang napakagaling, hindi naman siya sobrang learned, na theologians, na alam lahat ng mga bagay sa theology, that's time na matatouch ang ating puso. Malalaman natin, matatouch tayo, mahihigo ang damdamin natin dahil may pag-ibig sa kanyang puso. Diba? Alam niyo, nakapag-attend na rin ako ng ibang churches. And mayroong time na talagang hindi naman magaling yung nag-preach, pero sobrang na-touch ako.
In fact, very short ang message. Parang wala namang masyadong ginawang research. Diba? Nag-research ang isang magsasalita, katakot-takot. Nag-aaral po yan, commentaries. Hindi po pwedeng sa inyo lang galing lahat. You also, huhukayin nyo rin po yung mga napag-aralan na ng iba, yung nalaman ng iba. You cannot have it all out of your own brain. So, babasa tayo ng commentaries, di po ba, Pastor? Ang ginagawa po natin, nag-aaral tayo ng iba't ibang nabanggit na o nasabi na ng ibang preacher. But then, kahit na ano pong pag-aaral natin, kahit ano pang galing natin sa pag-deliver, if you don't have love, wala pa tayong effect sa mga nakikinig. Wala pong matatouch sa atin. Amen po ba? Amen. Malalaman po natin kung mayroong magaling na preacher. Ako po marami na akong narinig na sobrang galing. Pero may naramdaman akong kakaiba. Walang love sa kanyang pag-preach, sa kanyang pagsasalita. Wala akong naramdaman masyado. Na-impress ako, ang galing naman ito. Nakarinig na po ako ng mga galing ng preachers, ang galing naman ito. But then, when you get to the bottom of it, wala yung pag-ibig. So, wala kang naramdaman. So, love is more important than than a skilled, knowledgeable preacher. Next, love is more important than knowledge. And if I understand all mysteries and all knowledge, but have not love, I am nothing. So, anong sinasabi dito ni Pablo? Pwede naman, if we know everything that there is to know about sciences, about medicine, about philosophy, about psychology, about theology, and lahat po ng klaseng sciences na pinag-aaralan natin, kahit mas matalino pa tayo kay Albert Einstein, wala po itong halaga if wala pong pag-ibig. Ang sabi niya, if I understand all mysteries and all knowledge, but have not love, I am nothing. Wala daw po siya, kahit gaano siya katalino, kahit lahat ng theology, psychology, sciences, medicine, alam niya. Pero kung wala siyang pag-ibig, he is nothing. So, matatanong natin, di ba? Kasi we're in a world na puno-puno ng problema, di ba? Wars, poverty, corruption, violence, di ba? Yung mga nagagawang krimen sa pangangailangan at kung ano-ano pang mga problema ng modern society. And madalas naiisip natin, habang nagpo-progress ang isang civilization, bakit mas dumadami ang krimen? Nagiging mas educated, nagiging mas informed sila. Pero bakit madami pa rin krimen? Anong sabi ni Pablo? Sa 1 Corinthians 8:1, knowledge puffs up, but love builds up. So, ang sabi dito, ang solusyon daw para mas mapabuti ang isang society o isang civilization is more education. We have to be better educated. But then, ano nga ang sabi ni Pablo? Knowledge puffs up, but love builds up. And hindi po ang sinasabi niya dito ay hindi knowledge ang kailangan para mabago ang mundong ito. Kailangan mong knowledge is important, but it is not the most important para magkaroon ng transformation sa ating society. Basically, itong sinasabi niya. What we need is more love, and hearts of people need to change before society will ever change. So tayo po, ang puso natin, we need to love, more love, bago magbago ang isang society. So nakikita niyo naman ang connection ng isang taong may pag-ibig sa kanyang kapwa. Halimbawa po bang tayo may mga pag-ibig, may concern sa bawat isa, siguro po mas maayos ang takbo ng ating siguro hindi masyadong nanakawin yung natin, yung flood control natin. Yung pondo natin, baka 1/4 lang ang kunin, Hindi naman gusto kunin lahat. So malaking pagbabago kung ang isang tao ay may pag-ibig sa kanyang kapwa.
What else? Love is more important than faith. So, medyo mahirap itong paniwalaan, di po ba, sa umpisa? Love is more important than faith. Hindi naman sinasabi ni Pablo na hindi mahalaga ang pananampalataya. Ang sinasabi niya is, love is more important than faith. He says, anong sabi niya sa 13:2, Corinthians 13:2, paki-flash po. All mysteries and all knowledge. And if I have all faith. Anong sabi ni Pablo? If I have all faith so as to remove mountains but have not love, still I am nothing. Ang sinasabi dito ni Pablo is mountain moving faith. Yung faith na makakapaglipat ng bundok. But then, hindi po misunderstood. Napakahalaga ng faith. Anong sabi? Without faith, it is impossible to please God. What Paul is saying is that baliwala rin ang ating faith pag hindi kasama ang pagmamahal. Ano ba ang pinaniniwalaan natin? Yung pananampalataya natin, di po ba? God creates all things, all this world, the whole of the universe, the galaxies, the constellations, lahat po ito ay gawa ng Diyos. Ano pa ang pinapaniwalaan natin? That Jesus Christ, His Son, His only begotten Son, came down to rescue us, to save us, and that He died on the cross, He was buried, and He rose again on the third day. And we believe that right now, nandun siya sa right hand ng Panginoon, preparing a place for us. Naniniwala po tayo doon, di po ba? Right now, He's preparing a place for us. And that one day, He will return. He will come again. Babalikan po niya tayo. Parang sino ba yung sinaman sabi ko siya return? MacArthur. Iniwanan kasi niya tayo sa mga kapon. Kawawa tayo. Sabi ni MacArthur, balis mo na ba? Siya return. Balis siya. So, pero iba po ang pagbabalik na ito. Yung talagang ultimate return. Alam niyo Tatay Bishop MacArthur. Kasi yung Second World War pa yun. Kinisan kasi marami sa kabataan, wala na sa kanila yung history. Pero napakahalaga po ng history. Hindi po ito para sa matanda lang. Para sa bata po ito. Kaya kayo pag tinatanong kayo, kailangan may alam din naman kayo sa history na young. Diba? Hindi lang ito para sa matanda. History lang yan. Para sa mga ano na lang yan. Sila alam na naabutan yan. Kaya ka nakaabot ang World War II. Hindi natin naabutan yan. Hindi lang. Ano lang, yung siguro baby pa tayo na. Wala pa. So, nasa history lang. So, lahat ng pinaniniwalaan natin ito ay napakahalaga bilang Kristiyano. Siyempre, kailangan may ano tayo. Kasi pagka, when somebody is, yung mga pilosofo dyan, yung mga nagko-confront sa atin, ano ba pinapaniwalaan yung mga Kristiyano? O anong sasagot natin? So, we have to know the right answer. Di po ba? Alam natin kung anong sasabihin natin. Alam natin na kung paano ipagtatanggol yung ating faith, yung ating pananiniwalaan. Na hindi naman po tayo makikipagtalo or makipag-away, ano po. That is very wrong. Ano po. But then, ang sabi nga ni Pablo, kahit alam mo lahat ng bagay na yan tungkol sa faith mo, sa pinaniniwalaan mo, it is of no value unless it's backed up by love. Kailangan may backup ng pag-ibig, yung pananampalataya mo. Sabi sa Galatians 5:6, the only thing that counts is faith expressing itself through love. The only thing that counts is faith expressing itself through love. Ano po ang sinabi ni Pablo? Love is more important than generosity.
Paki-flash, 1 Corinthians 13:3. Anong sabi? If I give away all I have, if I deliver my body to be burned, but have not love, so we gain nothing. Kahit ibigay natin lahat ng meron tayo. Kahit ibigay nyo sa church, ibigay nyo sa community, ibigay nyo sa kawanggawa, lahat ng meron kayo, wala kayong itinira, yung damit lang na suot nyo. Kahit lahat bigay nyo, bali wala pala yun. If we don't have love, we gain nothing. Why? Because people can give for all sorts of reasons. May iba't ibang dahilan tayo sa pagbibigay eh. Minsan out of guilt, minsan we just want to impress people, di ba? Na generous tayo, galante tayo. So yung ibang ang totoong pagbigay, hindi nga po hindi nga nagpapasabi na galing sa kanila. Anonymous na lang. Yung iba pong nagbibigay. Siguro yung nafe-feel nila, baka mamaya is baka parang hindi parang to impress people na generous siya o na generous ang isang tao. So, minsan anonymous lang ang kanyang pagbibigay. So, kahit anong bigay mo, kahit bigay mo lahat ng pera mo, biduhin mo lahat ng pera mo sa bangko kung meron, benta mo yung bahay mo, yung kotse mo, bigay mo lahat sa kalunggawa, yun pala ay baliwala. If I give away all I have, but have not love, I gain nothing. So we gain nothing. Hindi natuwa ang board. Hindi tayo nagkaroon ng points. Wala pong plus points yun. Kung nagbigay ka ng walang pag-ibig. Ito pa ang isang mas mabigat eh. Love is even more important than martyrdom. Alam niyo man yung martyrdom ibang panahon, ano po? Anong ginagawa sa kanila, sa mga Christians noon? They were burned sa stake. Iano sila sa stake, sa parang itatali sila o ipapako sa stake. And then sila ay susunugin. Ginagawa po yun sa mga Christians ng araw. Kaya may mga instances, lalagay ka dun sa arena, panonoodin ka ng mga Romans, tapos pakakawalan yung mga lions noong panahon na yun ng mga Roman emperors. Ito po yung libangan nila eh. Yung mga Kristiyano, dahil nila dun sa gitna ng tumpok nila yung mga Kristiyanong nahuli nila, and then pakakawalan yung mga lions. Di ba? Napakahirap isipin. And ngayon sa times na ito, meron yata rin mga few instances na nangyayari ito, na ang isang tao ay handang mamatay para sa kanyang pananampalataya. Pero we doubt it kung handa ba tayong mamatay para ipaglaban ng ating pananampalataya. Medyo mahirap pong katanungan yan. Mahirap pong katanungan yan. Can you die right now to defend your faith? But then, so anong pinag-uusapan dito? Christians who are so faithful and so committed to God that they would be willing to die because of their faith. Sobrang commitment sa Panginoon. Sobrang pagka-faithful. But then still, anong sabi ni Pablo? Sa 13:3, and if I deliver up my body to be burned, but have not love, I gain nothing. So wala rin po pala ito, kahit mamatay ka dahil sa pananampalataya mo, kung hindi mo ginawa ito out of love, kung wala rin pag-ibig sa puso mo, we gain nothing. So lahat po ng bagay na ginagawa natin as Christians, it is worthless sa paningin ng Panginoon pag hindi ito sasamahan ng pag-ibig. Wala po pala lahat ito. So we must
we can say sometimes that it is quite difficult to love. Kahit na nandito po sa loob ng church, lahat po ba tayo nagmamahalan right now? Hindi po, maraming pangyayari, maraming mga instances na magkakalaban, pataasan ng ere, paano ng mga impluensya. So, nangyayari po yun sa churches. And we know that it is not love. Ano po? So, punta na tayo. So, kung lahat ng mga bagay na ito ay wala pala, we gain nothing out of it pala, kahit ano pang gawin natin. Siguro ano na to? Yung wiring siguro. So if love is more important than spiritual gifts, than knowledge, than faith, than generosity, and lahat ng bagay na na-accomplish natin para sa kingdom ng Panginoon, kung lahat ng ito ay baliwala pala, kung walang kasamang pag-ibig, what then is love? What then is love? Anong pag-ibig? Ano ang dapat nakasama ng mga sakripisyong ito? Then punta po tayo sa 1 Corinthians chapter 13, start po tayo ng full definition of love. And that's, ano bang pag-ibig? Oh, okay, mas mahalaga pala yan kaysa magbibigay ko lahat ng pera ko. Ano ba ang pag-ibig? Diba? Ano ba ang pag-ibig? Nagbigay na ako, hindi pa ba pag-ibig yan? We come to the definition of love. Okay, basa po. It does not insist. Rejoice in wrongdoing, but rejoice in righteousness. So, lahat ng bagay na ginawa natin, wala palang halaga. Pag walang kasamang pag-ibig. So, what then is love? Love is patient and kind. Mapasensya, matyaga. Love does not envy or boast. Hindi mainggitin, hindi mayabang. It is not arrogant, hindi arrogante. It is not rude. Ano ba yung rudeness? Ano ba yung taong rude? May pagkabastos. Mahilig bang may pag-iinsulto, sarcastic. Ito po yung taong may rude. Ano pa? Love does not insist on its own way. Hindi yung gusto natin tayo lagi ang tama. Di po ba? It does not insist on its own way. It is not irritable or resentful. O hindi po magagalitin. So iwasan na po natin ng lagi tayong nagagalit. We are not showing love. But pwede na nagagalit din naman tayo. Hindi naman normal pag di ka magalit. Pero kung lagi kang nagagalit, that is not love. You're lacking in love. You're always angry with others. Ano pa ang sabi? Love bears all things, believes all things. Ano bang ibig sabihin, lovers all things, believes all things? Sa 1 Corinthians 13:7, it describes love believes all things. Hindi yung sinasabi na literal na, ang pag-ibig pala, maniniwala ka sa lahat ng bagay na sasabihin sa'yo. No. Ang ibig sabihin po nito, it is an attitude of trust that assumes the best in others. Hindi yung laging tinitignan mo kung ano ang mali sa ibang tao. It assumes the best in others. Hindi po yung hanap ka ng hanap ng mali. Ano po? Offers the benefit of the doubt, may benefit of the doubt, and avoids premature negative judgment. Iiwasan natin yung pagiging judgmental o mapaghinala sa ibang tao. So, it is an active, research ko lang. It is an active, resilient choice to trust. So, ito po ang nagpo-foster ng healthy relationship through understanding.
Pero ano po, sa totoo lang po, mas madali pong magsalita about love than ipamuhay. Madali pong magsalita, kahit ako ngayon eh. Madali magsalita. But then, minsan, mahirap ipamuhay. Mahirap po ipamuhay. And it is also a lot easier to listen to a sermon about love than to put it into practice. Kaya naririnig nyo ito, di po ba? Mahirap pong i-put into practice. Mamamayani pa po yung mga dati nating lumang ugali, yung mga dati nating lumang attitudes. And that is what we are fighting against. Yung luma nating sarili, we are fighting against it. By learning how to love. Yun lang po ang makakapag-bago, sabi nga, di ba? Ng sarili mo, ng society, ng mundo. Gera ng gera. Ba't ba nagigera yan? Eh, galit sila sa isa't isa eh. Hindi na makuha sa pag-uusap. Di ano na, di ba? Gera na. Wala nang dialogue. The anger is so deep, yung hatred, hindi lang anger, it is hatred. Malalim na ang solusyon na lang is magbombahan hanggang maubos kapares na nangyayari sa Ukraine po at Russia ngayon. Hanggang sino ang matirang matibay, hanggang sino ang meron pang sundalong nakatayo. So yun po ang mas parang yun ang sinusunod ng mundo. Hindi lang po natin sinusunod yun, ay magunawaan muna tayo, mag-usap muna tayo, baka pwede pa tayo magkasunod. No, mabilis tayong dumating sa point na na tayo eh. Sugod na, laban na. So, it is hard to practice love. Madali pong makinig, but it is hard to put it into practice. Madali pong magsalita, pero mahirap din pong gawin. So, ulitin po natin saan i-summarize po natin ang maiksi. Ano po ang sinasabi ni Pablo sa 1 Corinthians 13? Love is more important than spiritual gifts. Di po ba? Kahit anong galing mo, you can speak in tongues, you can heal. Eh, ang dami pong mga healers dyan, nabubuhay din po sa kasalanan. Pero healer daw po, marami din po tayong mga nakakagawa ng mga miracles, pero wala rin po yung pag-ibig sa kanilang puso. Ano pa mga spiritual gifts? Pero nag-i-speak in tongues, ang galing-galing. Alam niyo nung una, talagang impressed po ako sa speaking in tongues eh. Kasi bakit sa akin wala? Sabi, bigla na lang daw darating eh. Yung nanaytay ako ng hintay eh. Sabi, i-open daw. So naisip ko, there must be something wrong with me. At hindi ako kapares nila, yung kakapatid na Mendoza, lahat sila pag nag-speak in tongues, talagang grabe. Sabi ko kaya, and then naisip ko, kailangan ba to? Paano kung walang pusong dumarating? Hindi naman hindi naman binigay sa akin. So, what we found out is spiritual gift ito. So, we cannot all do it. It is a gift. And we don't possess the same gifts. Di po ba? Ay, yung nahimatay. Di ba? Ang tawag doon, yung bahay lahat, na-slave. Hintay din ako ng hintay. Siguro hindi ayaw talagang pumasok. At punta ako sa kabila. Siyempre, nagano ko sa sarili ko, di ba? I-explore mo yung sa question. Bakit hindi ako nahihimatay? Ba't sila nagaganyanan? Kinakumutan, tapos sila, ginagana, nakaabang yung mga leaders sa likuran. Magpagsakan sila, sabay-sabay pa. So sabi ko, bakit ako hindi? So we are different from one another. Hindi naman po sinasabi siguro na bad tayo kung hindi tayo nahihimatay. Na hindi tayo nakakapagsalita ng tongues. Sino po rito ang nakakapag-speak in tongues? It is a gift. Hindi ko binavalue nila ito. It is a spiritual gift. Can you speak in tongues? Pastor, nag-speak in tongues kayo. So it is a gift. Si Pastor Verhel, meron siyang gift. It is a spiritual gift.
Hindi po ito basta-basta na lahat-lahat tayo pwede. So, huwag po natin pilitin ang ating sarili. Baka paano lang lumabas? Dali naman kunyari eh. Kahit sino sa atin, pwede ngayon eh. Yung language na hindi maunawaan. Kahit ako pwede kong gawin, pero wala namang pasok sa akin. Yeah, di po ba? So, it is a gift. Dapat natin mainawaan yun na hindi lang tayo ay pare-pareho. Ano pa? Love is more important than knowledge. Kahit ano alam mo, balulayan ko pa ng love. Love is more important than faith. Kailangan kasama ng faith, magbaback up ang pag-ibig sa pananampalataya. It is more important than just giving. Dahil kahit bigay mo ng lahat, kung walang kasamang pag-ibig, it means nothing to God. Wala pong points yun. And ano pa po? Love is even more important than martyrdom. Kahit, sabi ni Pablo, kahit pasunod pa raw niya ang sarili niya, pero wala naman daw pag-ibig. Gusto lang niya magmartir sa tungkol sa kanyang paniniwala. Ito po ay baliwala. He gains nothing if he does not have love. So, alam niyo po itong 1 Corinthians, alam niyo po eh. There are so many things na na-pass na alam niyo ito. But then, kung i-meditate mo, pag we can really understand what love is, na itong tinatry na paliwanag ni Paul sa ating lahat. Ano ang pag-ibig? So, ang sabi nga, and let us remember na madi-define ang ating pagiging followers ni Kristo kung tayo inside the church is if we have love. Ba't ito nasabi ni Pablo? Kasi nung time na yun, itong Corinth, itong mga taga-Corinthians ay marami po sa kanila spiritually gifted. Marami po sa kanila. And this is a very prosperous church. But then, rivalry, faction, inggitan, awayan, pataasan ng ere, yun po ang namamayani sa kanila. Kaya sinabi sa kanila ni Pablo, ang kailangan nyo matuto kung paano umibig. Ito ang makakapag-resolve ba sa mga pag-aaway ninyo, sa mga problema ninyo sa loob ng sambahan nito. So basically, Paul is talking about us Christians inside the church, inside the congregation. Pero ito po naman ay encompass po ito lahat. But pinaka-importante kong sinabi mo dito, maging ng ating Panginoon, paano ka malalamang follower kita? Hindi dahil sa nabaptize ka, hindi dahil magiling ka sa theology, hindi dahil lang sa attend ka ng Sunday at lahat ng gawain, halos mamatay ka na sa pagod, nandun ka pa rin. Hindi lang po yun. Mahalaga po lahat yan. Kailangan natin gawin yan. But then, ang sabi nga ng ating Panginoon, ito na makapag-identify sa atin as His followers. If we love one another. Now, tanungin din natin sa sarili natin. Mahal ko ba itong mga tao dito? May nararamdaman ba akong compassion, kindness, patience, yung mga description dito? Ito po, ano pang connection ko sa mga taong naririto? Diba? Ito po yung tinatanong natin sa ating sarili. Hindi po mahalaga yung mga nalalaman natin, yung knowledge natin, yung mga positions natin. Ano ba ang ma-identify ba ako na follower ng Panginoon? Let's ask ourselves that question. Pag nakita tayo sa labas, di ba? Hindi naman tayo hindi naman tayo, ano bang ID natin bilang Kristiyano, bilang born again Christian, to be precise. Ano bang identification natin pag dumating tayo sa labas, pag pumunta tayo sa labas, di ba? Yung pagiging natin, polite, mabait tayo, di ba? Hindi tayo bastos. Kung meron tayo ay nagbibigay, we're good neighbors. Kasi gusto natin magdala sila kaya. Pero hindi lang yun, talagang may pagmamahal naman tayo na hindi na, look, huwag natin gawing purpose yung kailangan madala ko to, kailangan maging mabait ako. No. Kailangan may maramdaman kong pagmamahal. Huwag yung purpose mo lang na mamayanis. Kailangan save ko to dahil ko sa church. No, hindi po yun ang sinasabi ni Paulo. So, anong makapag-identify sa atin? Especially inside the church, ano makikita ng ibang tao? Nagkakasundo ba tayo dito? Nagmamahalan ba tayo dito? United po ba tayo? Ito po
kung anong nakikita nila sa atin. Mas ma-encourage silang pumunta sa atin, sumama sa atin. Gusto ko yung mga tao dito sa sa Word of Life o sa church. Basta ano pong pangalan ng inyong church? Mount Sinai. Mount Sinai. So, itong mga tao sa Mount Sinai, ganyan. Parang gusto kong maging ano dito, pumasok dito, maging ano. Kasi itong si ganyan, ay mabait na tao. So, anong natin? Nakikita nila yung attitude natin, yung characteristics natin, yung buhay natin. Ito ang nakakapag-encourage ng totohanan sa kanila. Amen po ba? Kung ano tayo, kung anong nangyayari, hindi lang yung pinakita natin sa kanila, pwede tayo magkunyaring mabait eh. Kung anong nakita nila sa atin, especially inside the church. Eh pag tayo rito ay nag-away-away, lagi po tayong, sabi nga, nagkakagatan, pero masyadong extreme yung salitang yun, Iba na yung nagkakagatan. Hindi naman po tayo nagkakagatan. Minsan may mga misunderstanding tayo. But then, I will say that all in all, ang laki po ng pagbabago ng ating church. Amen po ba't yan? Kasi before talaga, medyo ang gulo po ng natin. Sa bagay lahat naman po ng pinagdaanan ng isang church. Sa umpisa ay may kaguluhan. At sa umpisa rin ay may pag-aaway, may misunderstanding. Sa umpisa. Pero pag ang tagal-tagal na po, ay ganun pa rin tayo, ay problema na po yun. Wala po tayo madadala pag hindi po makikita sa atin yung ID, yung identification as a follower of Christ inside the church mismo, sa buhay ng bawat isa sa atin. Okay? So, I advise you again and again, kahit na memorize na natin yung love chapter na yan. Balikan po natin, namnamin natin, unawain natin mabuti kung anong makukuha natin sa 1 Corinthians chapter 13. So, let's pray. Lord, thank you so much sa bagong ito, Panginoon. Maraming salamat po sa mga taong naririto, Lord, na thank you for their open ears and hearts, Lord, for their open minds na nakinig sa iyong mensahe sa habang ito. And we pray, Panginoon, na lahat ng mga bagay na ito na sinasabi mo, Panginoon, ay pumasok sa aming puso, sa aming isipan, Lord, na mapagbago kami, magkaroon ng transformation sa aming mga buhay. And this transformation ay masasama po pati na sa labas, Panginoon, our society, even our country, Panginoon. And let us understand, Lord, ang pagbabago ay kailangan maumpisahan sa bawat isa sa amin sa pamamagitan ng pag-ibig sa iyo, Panginoon. Sa pamamagitan ng sinasabi mo about love, sa pamamagitan ng tinuturo mo sa amin about love. Maraming salamat for this morning, Lord. Bless this congregation, Panginoon, maging ang mga hindi nakapunta, Panginoon. Maraming salamat, Lord, sa mga nakinig, sa mga nagpapasok na yung mensahe sa kanilang mga puso. Thank you so much. In Jesus' name, amen and amen.